Hey everyone and welcome back to The Veracity. Kung kayo ay naghahanap ng way kung paano ninyo ma-download, ma-install at ma-play yung Google Play Store sa inyong desktop or laptop device, you are in the right place dahil iyan po ang ituturo ko sa ating video tutorial for today. So, proceed tayo sa ating pinaka tutorial for today. Alright, so ang kinakailangan lang natin mga ka-The Veracity, first and foremost ay magpunta lang po tayo dito sa ating pinaka-browser. So, alternatively, gagamit ako ng Google Chrome for our tutorial for today. At isearch lang po natin yung LD Player. And then, click lang natin yung Enter. At ito siya sa pinakaunang search results natin. So, click lang natin yung LD Player. And as of today, while recording this video, yung pinaka-latest at pinaka-stable na version ng LD Player which is emulator na ginagamit para ma-run po natin yung ating Google Play Store or any Android application dito sa ating device ay yung LD Player 9. So, click lang natin yung download. Alright, so yan na po siya. Na-download na siya dito sa pinaka download page natin or download notification. So, click lang natin ito, i-minimize natin yung ating browser and then click lang natin yung yes. At dito sa pinaka installation guide ng LD Player is nandito yung read and agree to LD Player licensing protocol. Dapat naka-check po ito. And then yung setup path is pwede po ninyong palitan but by default is okay na po yung siya ay nasa drive C. And then, kapag all set na po tayo sa pinaka-installation page niya, is i-click lang natin yung install. And after that, is ida-download niya yung kanyang mga resources. At yung resources na ida-download niya ay umaabot ng hanggang 720 MB. So, it will take a while, a minute, kung depende po sa bilis ng inyong internet connection. So, sa akin po is medyo mabilis pa siya nito. So, depende po talaga yan sa bilis ng inyong internet connection. So, if mas mabilis pa yung internet connection nyo dito is mas mabilis yung pagda-download. So, pansin po ninyo, siya ay nasa 210 megabyte na po yung nada-download doon sa 720 MB na kinakailangan dito. So, wait lang natin siya sa kanyang pagda-download. And mga ilang minuto na lang po ito is matapos na yung kanyang pagda-download. And after that is yung pag-i-install naman po yung next. So, fast forward po natin dito sa bahaging ito. Alright, after niya ma-download is nasa installation page na po siya. So, it will take a minute and again, depende pa rin po iyan sa speed ng ating device. So, dito po sa aking device kasi, medyo may kabilisan na rin. So, LD Player 9, ito po yung sa lahat ng mga emulator na aking sinubukan. Ito yung pinakamabilis. Kasi sinubukan ko na po yung BlueStacks. So, very laggy po siya dito sa aking device. And at the same time, very stable na po yung LD Player 9 based sa aking experience nung gamitin ko siya bago ko siya gawan ng tutorial. So, mapapansin po natin dito sa installing niya is nasa 99.9 or 99% na po siya. So, medyo titigil lang siya panandalian dyan hanggang sa mapuno na po yung pinaka-progress bar po niya. So, mga 1 minute or more, magpo-post siya sa 99%. And then, after that is darako na siya doon sa kanyang pinaka-splash logo. Alright, so hintay lang natin siya saglit. Alright, so meron siyang icon doon sa ating desktop. Close lang natin yung pinaka-browser natin. So, ito na yung pinaka-splash logo ng ating LD Player 9. Kumbaga sa Samsung, sa Xiaomi, ito yung pinaka logo niya kapag naglo-loading po siya. So, pansinin niyo medyo mabilis siya sa kanyang paglo-loading dito. Alright, so nasa 79-80% na po siya sa kanyang loading. So, 94%, medyo titigil siya dyan ng mga ilang minuto.
Pero magpo-proceed din siya afterwards. So, wait lang natin siya ng mga ilang segundo o kaya mga ilang minuto bago siya magtuloy sa kanyang paglo-loading dito. And after niya mag-loading, bago po natin i-set up para magamit natin yung Play Store dito, is ipapakita ko muna sa inyo yung mga ilang mga features ng LD Player 9 or yung mga ilan sa mga settings na kinakailangan nating makita basically bago natin gamitin itong LD Player 9. Okay? So, wait lang natin mag 100%, itong 94% pa lang dito sa splash logo ng LD Player 9. And if you are interested doon sa mga ilang mga details niya, so meron po ditong mga lumilitaw na mga ilang mga tips from LD Player 9 habang ginagamit po natin or inihintay natin itong pagpo-fully boot ng ating emulator, which is yung LD Player 9, para magamit po natin yung ating Google Play Store dito sa ating laptop or desktop device. So, all set na po siya. So, i-click lang natin itong maximize. Sa bandang itaas, andun po yung time natin, which is synchronize siya dito sa ating desktop. And at the same time, yung ating connection, yung ating ang tawag dito, yung ating network, tsaka yung ating battery. Okay, so nandyan yung mga info. At ito yung LD Store. Pwede kayong mag-download ng mga application dito directly from the LD Play Store po or LD Store. Dito sa System Apps, yung pinaka pre-installed application niya sa kanyang System Apps ay itong iilan po dito. Alright, so wait lang, medyo naglalag po, no? Yung ating pag-click ng ating folder. Okay, so I'm sorry na na-click pala yung ating LD Player Store kanina. So click lang natin yung homepage. So basically ito po yung mga applications sa LD Player or LD Store. So click natin yung home button. Dito tayo sa System Apps. Dito sa System Apps, yung default na naka-install, yung settings, yung Chrome, yung file manager, yung files, contacts, gallery, yung messaging, yung play games, at saka yung Play Store po natin, which is mamaya, i-set up po natin. So, before natin gamitin ito fully, punta muna tayo dito sa pag-setup natin at mga ilang mga information dito sa settings. So, pwede tayong pumili dito sa ating display ng orientation or size ng screen. Pwede po siya para sa tablet at ito yung mga available resolution for this orientation. Pwede po siya sa phone. Okay, ito naman po yung available resolution. Sa widescreen, ito rin po. At pwede yung customize. Sa akin po, gumagamit ako ng high FPS. So, click natin yung got it. So, depende po yan sa inyo. So, pwede kayong gumamit ng standard para mas smooth yung pag-run ng games. At ang sabi dito, it is highly recommended po. Okay? And then, dito sa advanced is yung paggamit ng CPU tsaka ng storage po natin. So, recommended niya. Depende yan sa inyo yung processor, 4 dito, tsaka 2GB RAM po dito. Yung maximum ko is 4GB po siya. Sa model, pwede po kayong pumili ng inyong phone brand na gagamitin. Available natin Samsung, Redmi, Oppo, Vivo, OnePlus, ROG, o kaya yung Google Phone. Yung phone model, nandito rin po. Okay, so pili kayo kung ano yung gusto ninyo. Example, pinili ninyo yung Google Phone. So, meron siyang available na model dito. So, try natin yung 8A. And then, yung IMEI niya is random lang natin. Click lang natin yung Save Settings. Alright. So, after natin pumili ng panibagong model is, pwede natin gawing don't restart temporarily or restart now. So, click lang natin yung Restart Now. Alright. Para may pakita ko po ulit sa inyo. So, yun po siya. Loading po siya ulit, no? Alright, so once again, wait lang po natin siya na mag-load fully para makita po natin yung bagong
phone model na pipiliin po natin for this type of application para makitaan po natin siya ng difference dito sa ating ginagawang tutorial po. Okay, so once again, pansin po ninyo, na-stock ulit siya sa 94%. At sana yon. So, tablet is starting. So, pansin po ninyo, mas mabilis po siya kaysa kanina. Alright, so, click lang natin yung maximize. Alright, so, yan na po siya. So, almost the same. Walang pinagkaiba. Alright, so, balikan natin yung ating advanced model dito, yung disk. Ito po siya. Yung audio, network. Yung wallpapers natin, pwede tayong pumili sa ating pinaka-laptop device. So, dito sa others po is, yan po, kayo na po bahala magkalikot dyan if you have any knowledge regarding sa mga technicalities po. Okay? And then, yung ating keyboard. So, di ko napapakilaman yan. Yung volume natin, pwede natin siyang itaas. Pwedeng isagad dito. And then, volume down. Pwede rin natin i-full screen yung ating device. So, escape lang muna natin. Yung mouse natin. Alright? So, yung open LD multiplayer and then yung APK natin. Ito naman po yung screenshot. Kung gusto nyo mag-screenshot, yung ating video recorder at saka yung mga ilang mga features po dito. Ang nice ko ipakita sa inyo dito yung ating shared folder po. Okay? So, dito sa shared folder, isa siyang feature ni LD Player na pwede natin gamitin para ma-access natin yung mga ilang mga folder or files dito sa mismong memory ng ating device. So, i-change lang po natin siya. So, kapag click natin yung change, lilitaw yung mga option dito. So, click lang natin yung desktop, which is dito ako usually nag-store ng files in case na kailangan kong i-access from my desktop or yung aking mga files. So, don't restart temporarily po. And then, PC shared folder. So, mapapansin natin, i-open niya noon yung ating desktop folder. Okay, so yan po siya. So, yan yung pwede nating i-access ng mga files. So, close muna natin for the meantime. So, meron din siya sa Android shared folder. So, pwede rin siyang palitan dito. I-change na lang po natin. So, i-close natin siya dito. And then, i-set up natin yung ating Play Store. Tapos, click natin yung sign in. Sinubukan ko na yung Facebook dito before. Pero hindi ko pa tinry yung mga online games. So, mamaya i-try natin yung Mobile Legends if mada-download niya and at the same time kung pwedeng laruin dito. Okay? So, mag-provide lang tayo ng ating valid Gmail account. Provide natin yung email. And then after that, ilagay natin yung ating password. Alright, so set up natin siya. Click lang natin yung next. And then skip muna natin ito. Click lang natin yung I agree. And then wait lang natin siya na maging successful yung ating pag-sign in. And then click lang natin yung accept. Alright, so ito na yung ating pinaka-Play Store. So subukan lang nating mag-download ng application like Mobile Legends. And then click lang natin yung install. And then wait lang natin siyang maximize muna natin. And then wait lang natin mag-start yung pagda-download niya. So, yun, medyo mabilis yung internet natin. Kaya mabilis yung pagda-download. So, hopefully, maging successful yung pagda-download and at the same time, yung pag-i-install nito. And after that, kapag naging successful, is-try natin na i-play yung Mobile Legends at tingnan natin kung ano yung controls na pwedeng gamitin gamit yung ating keyboard. Pero hindi ko na siya lalaruin. No, ipapakita ko lang po sa inyo. But anyway, if you have any suggestion or recommendation na pwede natin i-review kung ano man yung device or hardware na pwedeng gamitin na pwedeng isaksak dito sa ating laptop device para ma-play natin yung
any online games, is pwede nyo pong i-recommend on our comment box below. And if in case, kung meron tayong budget for that, is pwede po natin yung gawan ng review at para may pakita rin po natin kung paano yung pagsisetup. Okay, so tapos na siya. Install succeeded. So, click lang natin yung play. So, ito yung mga control keys. So, ang dami nila. So, baka mahirap kami sa gawin ito. So, click lang natin yung confirm. So, nag-extract na yung files ng Mobile Legends. So, tingnan natin after that. So, eto na siya. Okay, so alright. So, ang ganda ng ang ganda ng animation niya dito, no. So, eto yung first time na i-open ko ulit yung online games na ito. Okay? So, I think nagra-run naman yung ating emulator. Na-open natin yung Play Store dito. Okay, so update Google Play Services. So later na lang yan na-run natin or na-open natin yung Mobile Legends. So last part ng ating tutorial, if in case na nais nyo mag-install ng modded application or I mean mga application na hindi galing mismo sa Play Store. So ito yung last part ng ating tutorial. So balik sa ating homepage. At para mas mabilis, i-minimize lang natin ito. Balik tayo sa ating browser, and then add tab tayo, and then punta tayo sa APK Pure. Yung APK Pure is storage ng napakaraming mga files sa internet na pwedeng pag-downloadan po. Okay, so let us try yung YouTube. Okay, so make it sure na ito yung pinaka-latest version ng YouTube, which is pwede naman siyang i-download sa Play Store, di ba? But if in case na gusto niyo lang mag-install outside Play Store, is ito yung isang pamamaraan. So, download muna natin ito. Download APK 149.8 MB or nasa 150 MB na siya. Scroll lang natin pababa and then download natin APK. So, close natin ito. And then, so, nandito na siya sa kaniyang download page. So, try natin, yun, bumilis na yung kanyang download. Okay, so, nasa 17 seconds na lang siya. So, hintayin na lang natin siya. Alright, so, wait lang natin. Okay, so yan. So downloaded na siya. And then show natin siya sa folder para makita natin kung saan siya folder na download. So nandito siya sa ating download page. So hindi yan accessible ng ating PC folder sharer kanina. So i-cut natin siya dito. Punta tayo sa desktop. And then, i-paste natin siya dito sa pinaka-desktop folder. I-close natin ito. Pwede na rin i-close itong browser natin. And then, balik tayo sa LD player. At sa part na ito, mapapansin ninyo, hindi ko yan tinouch kanina. Yung install APK or control 3. So, APK. So, let us say, higit na lang natin. Punta tayo sa download. Alright. So, meron siya. Ito siya. Pero, sa desktop tayo. Okay. So, ito yung YouTube kanina. Download sa APK Pure. And then, you will see a notification here. Ang sabi niya, installing. At nawala siya dito. At, ito yung icon niya habang nag-i-install. So, hanggat hindi lumilitaw yung pinaka-icon ng YouTube dito, is ibig sabihin na hindi pa siya na-install. Okay. So, wait lang natin siya mga a minute or less matapos yung pag-install nito. At anyway, meron mga ilang mga application na nagka-crash. No, dito sa LD Player 9, sometimes nangyayari yon kapag downloaded yung mga application and sometimes hindi sila compatible. So, click natin or try natin yung YouTube. Nag-open naman yung kanyang recent apps. Pero pansinin ninyo is, nagko-close siya.
So, pwede nyo i-try sa ibang mga application na pwede nyo i-download sa mga website na alam ninyo. But anyway, ito yung lahat na ma-share ko sa inyo regarding sa LD Player 9, mga basic commands or features na pwede natin gamitin para magamit natin fully yung ating Android phone, Google Play Store, dito sa ating laptop or desktop device. And I hope ito ay nakatulong po sa inyo. So, if you have any recommendation or suggestion na gusto nyo ipa-review, I am open for that. You can email me or you can comment it down on our comment box below para malaman ko po. At kung nakatulong ang video natin at if in case interested kayo sa mga future videos ko, don't forget to click yung ating notification bell. I-click nyo yung all para kayo ay updated for the future uploads ko. Yung like button natin at please do recommend this video sa mga friends po ninyo. So maraming salamat po sa suporta. Ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you.